Habang umiinit ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, hindi na lang US at Iran ang nakatingin dito. Unti-unti nang nadadamay ang ibang bansa dahil ramdam ng buong mundo ang epekto ng nangyayari. Si Mark Rutte mismo ang nagsabi na naghahanap na ng paraan ng NATO kung paano tutugon sa krisis. Ibig sabihin, seryoso na ang sitwasyon at hindi na ito pwedeng balewalain. May mga ulat din na ilang kaalyado ng US ang handang tumulong magbantay sa strait, pero hanggang ngayon wala pang final na desisyon kung tuloy ito habang nagpapatuloy ang operasyon. Maingat ang galaw ng mga bansa dahil alam nila na kapag mas marami ang pumasok, pwedeng mas lalo pang lumaki ang conflict. Pero kahit wala pang konkretong grupo, ramdam na ang epekto ng ginagawa ng US. Sa baybayin ng Strait of Hormuz, isa-isang nasisira ang mga underground missile launch sites ng Iran dahil sa paggamit ng mga bunker-busting bombs. Yung mga lugar na dati nilang ginagamit para magbanta sa mga barko ay unti-unting nawawala at kasabay nito ay humihina ang kakayahan nilang kontrolin ng daanan. Hindi man ito agad-agad pero malinaw na dahan-dahang nababawasan ang lakas nila sa lugar at hindi pa doon nagtatapos ang problema ng Iran. Kahit sa usapin ng drones may bagong hamon na paparating. May posibleng tulong na manggaling sa Ukraine gamit ang interceptor drones. Ito ang mga drone na hindi lang umaatake kundi kayang humarang at sirain ang ibang drone bago pa ito makapaminsala. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Kapag naipasok ang ganitong teknolohiya sa Strait of Hormuz, mas lalo nitong pahihirapan ng Iran na gamitin ang drone strategy na matagal nilang inaasahan. Sa puntong ito, ang laban ay hindi na lang tungkol sa dami ng armas. Nasa bilis na ito ng pag-adjust ng strategy. Kung sino ang mas mabilis magbago, siya ang may advantage. At habang tumatagal ang sitwasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi na ito simpleng laban ng dalawang bansa lang. Lumalaki na ito at pwedeng madamay ang ibang bansa kung hindi ito makokontrol. Biglang tumigil ang daloy ng langis papuntang Japan at doon nagsimulang maramdaman ng ibang bansa ang totoong epekto ng nangyayari. Yung mga bansang nagsasabing hindi nila ito giyera ay unti-unting napagtanto na sila mismo ang tinatamaan, hindi sa bala kundi sa ekonomiya. Habang tumataas ang presyo ng langis, sila rin ang nahihirapan at doon nila nakita na kahit hindi sila direktang kasama sa laban, apektado pa rin sila. Pagsapit ng March 19, naging malinaw na nakaalerto na ang buong mundo. Sabay-sabay naglabas ng pahayag ang United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands at Japan. Kinundena nila ang mga pag-atake ng Iran at sinabi nilang handa silang gumawa ng hakbang para patatagin ang energy market at siguraduhin na tuloy-tuloy at ligtas ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pero hindi lang ito natapos sa salita dahil sa parehong araw ay lumaki agad ang aksyon. Nabuo ang isang global military coalition na pinamumunuan ng US at may kabuuang 22 bansa na sumali. Nagkasundo ang mga bansang ito na magpadala ng naval forces, submarine defense systems at iba pang kagamitan direkta sa Strait of Hormuz. Hindi na ito simpleng suporta lang dahil may aktwal na presensya na sila sa dagat. Isa sa mga nagtulak sa pagbuo ng koalisyon na ito ay ang malakas na pressure mula sa US. Si Donald Trump mismo ang nagbigay ng malinaw na mensahe sa mga kaalyado. Sa isang meeting kasama si Shigeru Ishiba sa Oval Office, direkta niyang hiniling ang military support ng Japan, isang bansang halos 70% nakadepende sa langis mula sa Gulf. Para idiin ng punto, binanggit niya ang attack on Pearl Harbor bilang paalala kung ano ang pwedeng mangyari kapag hindi ka handa sa biglaang pag-atake. Hindi ito simpleng reference lang, kundi isang malinaw na mensahe na wala ng opsyon na manatiling neutral. Hindi ka pwedeng manood lang habang nangyayari ang lahat. Kung apektado ka, kailangan mong kumilos at makibahagi sa solusyon. At ang ibig sabihin nito ay magpadala ng suporta, magpadala ng barko at tumulong sa pagbabantay sa Strait of Hormuz. Sa puntong ito, hindi na lang ito usapin ng isang rehiyon. Lumaki na ito at naging global na issue kung saan ang epekto ay ramdam sa bawat bansang umaasa sa enerhiya. At habang mas dumarami ang sumasali sa koalisyon, mas nagiging malinaw na ang nangyayari ay hindi na simpleng tensyon lang kundi isang mas malaking laban para mapanatili ang daloy ng langis at maiwasan ang mas malalang problema sa ekonomiya ng mundo. Ngayon ang tanong ay paano gagalaw ang 22-nation coalition sa Strait of Hormuz? Hindi ito basta sabay-sabay na papasok ng walang plano. May malinaw na strategy na hahatiin sa 4 na phase para masigurong maayos at tuloy-tuloy ang operasyon.
Sa unang phase, ang focus ay paglilinis ng mina sa dagat. Maglalabas ang koalisyon ng mga barko na kayang maghanap ng mina, pati underwater drones at helicopters na kayang tukuyin at sirain ng mga ito. Tutulong dito ang mga bansang may malakas na naval capability tulad ng United Kingdom at Japan. Hindi ito matatapos agad dahil mahirap hanapin ang mga mina sa dagat at posibleng abutin ito ng linggo o buwan. Pero kahit nagsisimula pa lang, may epekto na agad ito dahil nagbibigay ito ng signal na may ginagawa na para maging ligtas ulit ang daanan. Sa ikalawang phase, magsisimula ang escort ng mga tanker. Parang modern version ito ng Operation Earnest Will kung saan ang mga barko ng iba't ibang bansa ay magbabantay at sasabay sa mga oil at gas tanker habang dumadaan sa strait. Hindi na lang US ang gagawa nito dahil hahatiin na ang responsibilidad sa maraming bansa. Dahil dito mas nagiging ligtas ang pagdaan ng mga barko at mas nababawasan ang takot ng mga shipping companies. Sa ikatlong phase, papasok ang aerial patrol at surveillance. Magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbabantay mula sa himpapawid para makita agad ang galaw ng missiles, drone launch sites at fast boats ng Iran. Kasama dito ang mga assets mula sa US, Australia, Saudi Arabia, United Kingdom at Qatar. Sa ganitong setup, mahihirapan ang Iran na gumawa ng mabilisang attack dahil halos bawat galaw nila ay makikita agad. Real-time ang monitoring kaya mas mabilis ang response. Sa ikaapat na phase, dito na papasok ang direktang pag-target sa kakayahan ng Iran na umatake. Gagamit ang coalition ng coordinated strikes gamit ang air forces at mga aircraft carrier para tamaan ang missile sites, drone bases at mga lugar kung saan nakatago ang fast boats. Hindi lang nila lilinisin ang dagat kundi aalisin din ng kakayahan ng Iran na magbanta sa hinaharap. Ibig sabihin hindi lang ito pansamantalang solusyon kundi pang matagalang hakbang. Habang nangyayari ang mga phase na ito, tuloy-tuloy din ng pagtaas ng pressure. May paparating pang aircraft carrier ng US at libu-libong marines ang dinideploy sa rehiyon. May mga usapan din tungkol sa posibleng ground operation sa Kharg Island na mahalaga sa oil exports ng Iran. Hindi lang military ang galaw dahil may economic side din ang laban. Naglalabas ang ibang bansa ng oil reserves para hindi masyadong tumaas ang presyo. At hinihikayat din ng ibang oil producers na dagdagan ang kanilang production para mapunan ang kakulangan sa supply. Sa kabuuan, hindi ito simpleng operasyon lang. Isa itong kombinasyon ng military at economic pressure na sabay na ginagawa. At ang goal ay malinaw. Buksan muli ang Strait of Hormuz, ibalik ang normal na daloy ng enerhiya at tanggalin ang kakayahan ng Iran na gamitin ito bilang paraan para magbigay ng pressure sa ibang bansa. Habang lumalala ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, hindi lang sa military nahihirapan ng Iran kundi pati sa ekonomiya. Sunod-sunod ang mga hakbang laban sa kanila tulad ng pag-freeze ng bank accounts, pagkansela ng mga business visa at paghigpit sa mga kahina-hinalang cargo. Dahil dito mas nahihirapan ang Islamic Revolutionary Guard Corps na magsagawa ng operasyon sa labas ng bansa. Yung mga dati nilang paraan para umiwas sa sanctions tulad ng paggamit ng middleman at front companies, ngayon ay mas bantay na at kadalasang itinuturing na ilegal. Dahil dito mas natatakot ang mga global companies na makipagtransaksyon sa kanila, kaya mas konti ang gustong makipag-deal. Kasabay nito, naapektuhan din ng isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng kita ng Iran, ang langis. Dahil sa paghigpit sa Strait of Hormuz at sa tuloy-tuloy na pressure, nababawasan ang pumapasok na pera sa bansa. Kumukulang ang foreign currency at habang bumababa ang kita, mas lumalala ang sitwasyon sa loob. Ang mga pangako ng gobyerno tungkol sa pag-unlad at seguridad ay unti-unting nawawala sa paningin ng mga tao. Sa maraming lugar, nagiging mahirap ang akses sa pagkain at malinis na tubig. Hindi na ito simpleng abala, kundi seryosong problema na nararamdaman araw-araw. Habang tumataas ang presyo at bumababa ang supply, mas nagiging mahirap kontrolin ang sitwasyon. Yung dating paliwanag na may kalaban sa labas ay hindi na sapat dahil ang problema ngayon ay ramdam na sa loob ng bansa sa pang-araw-araw na buhay. At habang nahihirapan ang ordinaryong tao, may ibang nangyayari sa loob ng gobyerno at militar. May mga taong nasa taas na nagsisimula ng ilabas ang kanilang pera at naghahanap ng paraan para makaalis ng bansa. Ibig sabihin pati sila ay nag-iingat at hindi sigurado sa mangyayari. Kapag ang mga taong nasa loob mismo ng gobyerno ay naghahanda ng umalis, malinaw na may problema sa pundasyon. Kung titingnan sa mas malawak na picture, hindi rin nangyayari ang inaasahan ng Iran na suporta mula sa ibang bansa. Ang China at Russia ay walang malinaw na military na tulong at nananatiling maingat sa sitwasyon.
Sa harap ng 22 nation coalition sa Strait of Hormuz, mas pinipili nilang hindi direktang makialam. At sa ganitong sitwasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang Iran ay hindi lang nahihirapan sa pressure mula sa labas, kundi pati sa loob ng sarili nilang bansa. At kapag nagsabay ang problema sa labas at problema sa loob, doon nagsisimula ang pinakadelikadong sitwasyon. Sa gitna ng lumalalang krisis, malinaw na kahit ang malalaking bansa ay nag-iingat. Ang China na malaking umaasa sa langis mula Iran ay hindi basta pwedeng pumasok sa direktang laban. Kahit kailangan nila ang supply, hindi nila kayang harapin ang pinagsamang lakas ng United States at ng mga kaalyado nito sa Strait of Hormuz. Kaya ang ginagawa nila ay tahimik at maingat. Ang mga tanker nila ay dumadaan sa mas komplikadong ruta at minsan gumagamit ng exemptions para makalusot. Pero malinaw na iniiwasan nila ang direktang banggaan dahil masyadong mataas ang kapalit. Sa kabilang banda, iba naman ang sitwasyon ng Russia. Habang tumataas ang presyo ng langis, mas kumikita sila. Kaya may pakinabang sila sa nangyayari. Pero hindi ibig sabihin nito na malaya silang kumilos. Dahil sa patuloy na sanctions at sa giyera sa Ukraine, limitado ang kaya nilang gawin para tulungan ng Iran. Wala silang sapat na lakas para magpadala ng Navy o air support sa Gulf. Ang kaya lang nilang ibigay ay limitadong tulong tulad ng impormasyon mula sa satellite at kadalasan ginagawa pa ito ng tahimik. Hindi ito sapat para baguhin ang takbo ng laban. Samantala, ang ibang inaasahang kaalyado ng Iran ay halos hindi maramdaman. Tahimik ang Syria at tahimik din ang North Korea. Sa harap ng malaking puwersa ng mga modernong navy na nasa rehiyon, wala silang konkretong hakbang. Mas kapansin-pansin pa na ang ilang pangunahing bansang Muslim sa rehiyon tulad ng Qatar, Saudi Arabia, Oman at United Arab Emirates ay hindi kumampi sa Iran. Sa halip mas pinili nilang suportahan ang pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon. Ibig sabihin hindi na ito simpleng laban ng dalawang panig. Hindi lang ito US laban sa Iran. Sa mas malawak na tingin, ang Iran ay nahaharap sa maraming bansa na gusto panatilihin ang maayos na sitwasyon. Dito mas lalong makikita na nag-iisa ang Iran. Unti-unti silang napapalibutan, hindi lang sa military kundi pati sa relasyon sa ibang bansa at sa ekonomiya. At habang nangyayari ito may mas malaking tanong na lumalabas. Ito na ba ang simula ng pagbabago sa kung paano gumagalaw ang mundo? Isang sitwasyon kung saan mas mabilis magtulungan ang mga bansa kapag may banta sa stability. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng regional conflict. Lumalaki na ito at nagiging bahagi ng mas malaking pagbabago sa mundo. Dito lalabas ang pinakaimportanteng tanong. Kapag 22 bansa na may malaking bahagi ng air at naval power ng mundo ang nasa harap mo, ano pa ang natitirang option? Sa isang normal na laban, kung diretsyong maghaharap ang dalawang puwersa, halos wala ng chance ang Iran na tumagal. Ganyan kasimple. Ang mga barko nila, lalo na yung mas luma at mas magagaan, hindi kayang sumabay sa modernong jets, missiles at defense systems ng coalition. Sa loob lang ng ilang segundo, kaya silang ma-overwhelm. Kaya malinaw na hindi na ito tungkol sa panalo sa diretsyong laban. Iba ang approach ng Iran. Hindi nila sinusubukang manalo sa harapang laban. Ang goal nila ay gawing mahirap, magulo at delikado ang area para sa kalaban. Ito ang tinatawag na access denial. Hindi ka manalo pero pipilitin mong hindi rin makagalaw ng maayos ang kalaban. Para gawin iyon may tatlong paraan sila. Una, ang lihim na paglalagay ng mga mina. Posibleng gumamit ng maliliit na submarines at mga bangkang mukhang pangisda para maglagay ng smart mines sa gabi sa mga lugar na hindi madaling makita at hindi agad mababantayan. Ang goal ay gawing risky ang pagdaan ng kahit sinong barko. Ikalawa, ang paggamit ng paligid. Sa baybayin may mga bundok at tunnels kung saan pwedeng magtago ang missile launchers. Mula doon pwede silang umatake bigla, parang hit and run. Hindi mo alam kung saan manggagaling tapos bigla na lang may missile na papunta sa target. Ikatlo, ang paggamit ng mga proxy. Halimbawa, ang paggalaw ng mga grupo tulad ng Houthis para umatake sa ibang ruta tulad ng Red Sea. Ang goal dito ay hatiin ang atensyon ng koalisyon. Kapag may problema sa dalawang lugar, mas mahihirapan silang mag-focus. Pero kahit may ganitong mga paraan, isang bagay ang malinaw. Hindi ito sapat para talunin ng koalisyon. Pwede nitong pabagalin ng galaw. Pwede nitong guluhin ang sitwasyon. Pwede nitong pataasin ang risk. Pero hindi nito mababago ang overall na lakas ng laban. Sa huli, ang ginagawa ng Iran ay hindi para manalo, kundi para pahabain ang laban at gawing mas mahirap at mas magastos ito para sa kalaban.
Habang nagpapatuloy ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, may isa pang mahalagang bagay na dapat maintindihan. Hindi lang ito laban sa dagat o sa military dahil malaking bahagi din ng impormasyon sa ganitong klaseng laban. Sa bawat galaw ng barko, bawat lipad ng drone, at bawat paggamit ng missile, may posibilidad na agad itong makita ng mga systems ng koalisyon tulad ng satellites, radar, at surveillance aircraft. Ibig sabihin, mas maaga nilang nalalaman kung saan may banta at mas mabilis silang makakaresponde. Ito ang isang malaking advantage ng coalition dahil hindi lang sila malakas, kundi mabilis din silang makakita at kumilos. Sa kabilang side, sinusubukan ng Iran na itago ang kanilang galaw. Gumagamit sila ng mga taktika tulad ng paghalo ng military assets sa mga ordinaryong barko, pagpapalit-palit ng lokasyon ng kanilang launchers at minsan paglalagay ng mga peking target para malito ang kalaban. Pero kahit may ganitong paraan, mahirap itong gawin ng tuloy-tuloy dahil sa dami ng nagbabantay sa kanila. Sa bawat galaw may risk na makita agad at kapag nakita, mabilis ang magiging response ng koalisyon. Habang tumatagal, mas nagiging mahirap para sa Iran na itago ang kanilang mga kagamitan at galaw. Kasabay nito, malaking epekto rin ang nararamdaman ng mga commercial ships na dumadaan sa strait. Hindi lahat ng barko ay military dahil karamihan dito ay may dalang langis, gas at iba pang produkto. Kapag may banta, hindi sila basta papasok kahit bukas ang daanan. Dahil sa takot, pinipili nilang umiwas o maghintay. At kapag nangyari ito, naaapektuhan ang supply sa iba't ibang bansa. Dito pumapasok ang insurance. Kapag mataas ang risk sa isang lugar, tumataas din ang bayad sa insurance ng mga barko. Minsan umaabot ito sa punto na hindi na sulit bumiyahe, kaya kahit walang direktang attack, bumabagal pa rin ang galaw ng kalakalan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang ginagawa ng coalition dahil hindi lang nila pinoprotektahan ang mga barko, kundi pinapababa rin nila ang risk para bumalik ang normal na galaw ng trade. Habang tumatagal ang operasyon, mas nagiging mahal ang laban para sa Iran. Kailangan nilang gumastos para sa kanilang mga kagamitan, kailangan nilang mag-adjust ng strategy, at kailangan nilang mag-ingat sa bawat galaw. Habang ginagawa nila ito, unti-unting nababawasan ang kanilang resources. Sa kabilang banda, ang koalisyon ay may mas malawak na support dahil maraming bansa ang tumutulong. Mas marami silang resources at mas kaya nilang tumagal. At dito makikita ang isang mahalagang punto. Hindi lang ito laban kung sino ang mas malakas sa simula, kundi kung sino ang kayang tumagal sa gitna ng pressure. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang coordination. Hindi pwedeng kanya-kanya ang galaw ng mga bansa. Kailangan sabay-sabay, malinaw ang communication at mabilis ang desisyon. Habang mas nagiging maayos ang koordinasyon ng koalisyon, mas nagiging epektibo ang kanilang operasyon. Sa kabilang side, habang tumatagal, mas nagiging maingat ang Iran. Hindi na sila basta umaatake kundi mas pinipili nilang umiwas at mag-adjust. At ito mismo ang epekto ng pressure. Kapag napipilitan kang magbago ng galaw at umatras, ibig sabihin gumagana ang strategy ng kalaban. Sa huli, ang nangyayari sa Strait of Hormuz ay hindi lang simpleng sagupaan. Ito ay laban kung saan sinusubukan ng isang panig na kontrolin ang daanan habang ang kabila ay pinipilit itong panatilihing bukas. At habang nagpapatuloy ito, mas nagiging malinaw na ang kontrol sa lugar na ito ay hindi lang tungkol sa lokasyon, kundi tungkol sa kung sino ang may kakayahang panatilihin ang galaw ng mundo. Dahil kapag tumigil ang daanan na ito, hindi lang isang bansa ang apektado kundi buong mundo. Habang nagpapatuloy ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, may isa pang epekto na hindi agad napapansin pero ramdam sa buong mundo. Ito ay ang epekto sa mga supply chain. Kapag bumagal o huminto ang daloy ng mga barko, hindi lang langis ang naaapektuhan, kundi pati ibang produkto na dumadaan sa parehong ruta. Kasama dito ang mga raw materials, pagkain, at mga produkto na kailangan ng iba't ibang bansa sa araw-araw. Kapag na-delay ang pagdating ng mga ito, nagkakaroon ng kakulangan sa supply. At kapag kulang ang supply, tumataas ang presyo. Hindi lang sa langis, kundi pati sa iba pang produkto. Kaya kahit malayo ang isang bansa sa Strait of Hormuz, ramdam pa rin nila ang epekto sa kanilang ekonomiya. Kasabay nito, naapektuhan din ang mga kumpanya na umaasa sa regular na delivery ng goods. Kapag hindi dumating sa tamang oras ang supply, napipilitan silang magbago ng plano, maghanap ng ibang source o magtaas ng presyo. Sa huli, ang mga ordinaryong tao pa rin ang nakakaramdam nito sa araw-araw na gastusin. Habang tumatagal ang sitwasyon, mas nagiging maingat ang mga shipping companies. Hindi lang nila tinitingnan kung bukas ang daanan kundi kung gaano ito kaligtas. Kahit may escort ang coalition, kung mataas pa rin ang risk, pipiliin pa rin ng iba na umiwas o maghintay.
Dahil dito nagkakaroon ng pagbabago sa mga ruta ng barko. May mga barko na umiikot sa mas malayong daan para iwasan ang Strait of Hormuz. Pero ang kapalit nito ay mas mahabang biyahe, mas mataas na gastos sa fuel at mas matagal na delivery time. Lahat ng ito ay nagdadagdag sa pressure sa global economy. Sa kabilang banda, ang mga bansa na may sariling supply ng langis ay nagkakaroon ng advantage. Mas kaunti ang epekto sa kanila kumpara sa mga bansang umaasa sa import. Pero kahit sila hindi pa rin lubos na ligtas dahil konektado ang global market. Kapag tumaas ang presyo sa isang lugar, ramdam ito sa iba. Habang nagpapatuloy ang laban, mas nagiging malinaw na hindi lang ito tungkol sa kung sino ang may kontrol sa Strait of Hormuz, kundi kung paano maaapektuhan ang buong sistema ng kalakalan sa mundo. Ang bawat desisyon, bawat galaw at bawat atak ay may epekto na lampas sa mismong lugar ng laban. Kasabay nito may epekto rin sa mga financial markets. Kapag may balita tungkol sa pagtaas ng tensyon, agad itong nararamdaman sa presyo ng langis at sa galaw ng stock market. Kapag may attack, tumataas ang presyo. Kapag may senyales ng pag-ayos, bumababa ito. Ibig sabihin, bawat galaw sa Strait of Hormuz ay direktang konektado sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. At habang nagiging mas unpredictable ang sitwasyon, mas nagiging maingat ang mga investor. Mas pinipili nilang umiwas sa risk at ilipat ang kanilang pera sa mas safe na investments. Ito ay nagdadagdag pa ng pressure sa mga bansang apektado ng krisis. Sa huli, makikita na ang nangyayari sa Strait of Hormuz ay parang domino effect. Isang galaw lang ang kailangan para maapektuhan ang maraming bahagi ng mundo. Hindi lang ito tungkol sa military o sa politika, kundi sa kung paano gumagalaw ang araw-araw na buhay ng mga tao. At habang nagpapatuloy ang sitwasyon, mas nagiging malinaw na ang stability ng isang lugar ay mahalaga hindi lang para sa rehiyon, kundi para sa buong mundo. Kapag may problema sa isang critical na daanan tulad ng Strait of Hormuz, hindi lang iisang bansa ang apektado kundi halos lahat. Habang lumalalim pa ang epekto ng sitwasyon, mas nagiging malinaw na ang problema ay hindi lang sa kasalukuyan kundi pati sa hinaharap. Kapag tumagal ang ganitong setup, may posibilidad na magbago ang paraan ng mga bansa sa pag-handle ng ganitong krisis. Maaaring maghanap sila ng ibang ruta para sa langis, mag-invest sa alternative energy o magtayo ng mas maraming reserve para hindi sila agad maapektuhan sa susunod. Sa ganitong paraan, ang nangyayari ngayon ay hindi lang pansamantalang problema, kundi isang wake-up call para sa maraming bansa. Nakikita nila kung gaano kahalaga ang isang daanan tulad ng Strait of Hormuz at kung gaano kalaki ang epekto kapag ito ay nagkaroon ng problema. Kasabay nito, mas nagiging maingat ang mga bansa sa kanilang mga susunod na desisyon. Hindi na lang nila tinitingnan ang kasalukuyang sitwasyon, kundi pati ang long-term na epekto nito. Dahil sa nangyayari, mas nagiging malinaw na ang stability sa ganitong mga critical na lugar ay hindi pwedeng ipagwalang bahala. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang laban sa Strait of Hormuz ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi kung sino ang mas kayang mag-adjust at magpatuloy kahit may pressure. At habang nagpapatuloy ang lahat ng ito, mas nakikita na bawat galaw sa Strait of Hormuz ay may epekto sa buong mundo. Hindi lang ito laban ng mga bansa, kundi isang sitwasyon na ramdam hanggang sa pang-araw-araw na buhay ng tao.